May tanong sa akin, Sir, good morning po. Grabe po pangharas nila sa akin. Pakisabihan si na magbayad ng utang. Ikaw na ginawa niyang reference ay posible na madamay kung sakali na hindi siya magbabayad ngayong due date niya dahil sa pagiging irresponsable niyang mangungutang. Hanggang 6 PM lang namin ihintayin bayad niya para hindi ka na makatanggap ng reminder. Inuulit ko, hanggang 6 PM para sa bayad niya. Salamat sa kooperasyon. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nakita niyo kung gaano kawalang yan mga bugok na yan. Due date. O, ganyan magpadala ho ng mensahe. Okay, dito po sa ating video, alamin po natin kung tama ba yung ginagawa nilang pagmimensahe sa inyo sa araw po ng inyong due date. Kaya pakipanood po hanggang dulo. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience. At syempre po, sa pagtatanong na rin po natin sa ating mga kaibigan mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad na dapat nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong katanungan. Okay, so sabi nyo nga, grabe yung pangaharas sa inyo. Talagang grabe. Nakita nyo naman babasahin mo natin Pakisabihan itong pangalan po ng kliyente, inilagay din po yung cellphone number. So, nagsiwalat na ho kagad ng information. O, di may breach na kagad o may paglabag na ho dun sa ating Data Privacy Act. O, pwede nyo silang i-complain sa National Privacy Commission. Isa na ho yan. Okay. So, sabi niya na magbayad daw ng utang. Okay? Ikaw daw na ginawa niyang reference ay may posibilidad na madamay. O, dun ho muna tayo. Ano daw? Bakit kayo madadamay? Reference? Madadamay sa utang ba? Napakalaki yatang katarantaduhan niya. Diba? Kung co-maker, maaari. Paano magkakaroon ng co-maker sa online? Sige nga. Pagka kasi co-maker, ibig sabihin yan, parehas ng responsibilidad dun sa nangutang. Tapos dapat parehas silang pumipirma sa kontrata. Kontrata ba kayo pinapirmahan? Di ba wala? At isa pa, tingnan nyo yun bang sinasabi yung reference na yan? Alam niya na reference siya? Tinawagan nyo ba? In-inform nyo ba siya? Or tinanong nyo ba siya? Reference daw ho kayo ni Juan de la Cruz. Kilala nyo ba siya? Ganon nyo ba siya kakilala? Yung mga ganong tanungan during the early stage of application, doon sa credit investigation at verification. Kino-confirm nyo dapat yan. Kasi dapat, di ba, pag may nag-apply sa inyo, di ba, i-verify nyo. Hindi po pwedeng kung ano lang sabihin ng kliyente nyo o lagay doon sa application ninyo, yun na yun. Di ba? Sus Mariusip kayo. Reference, idadamay nyo sa utang. Abay, sira ulo kayo. Hindi niya nga alam na reference siya, malamang Di ba? Baka malamang ito, ninakaw nyo lang doon sa contact list ng kliyente nyo. Tapos ngayon, sasabihin nyo reference. Makapanakot lang talaga kayo Iba kayo. Tapos, ito. Kung sakali na hindi siya makakabayad ngayong due date. Due date pa lang. Nagtatatawag na kayo doon sa mga contact reference na nilagay ng mga kliyente niyo or doon sa mga ninakaw ninyo. Ganun kayo kawalang ya? Pag sinabi mong due date hanggang 11:59.59 yan ng gabi. Sus Mariusip kayo. Hindi nyo nga dapat binubulabog yan Ano ba naman mag-confirm lang kayo. Diba? That's it. O mag-remind kayo. Hindi pagre-remind to Panghaharas to Bakit ko sinabi panghaharas? Bakit hindi yung kliyente ang tawagan ninyo or message nyo? At kailangan nyo sinasabi nyo contact reference o ninakaw nyo doon sa contact list ng kliyente nyo. Sige nga. Wala talaga kayong pagkatino Hindi ko alam kung saan kayo natuto
Sinasabi niyong paniningil ko, no? Hindi paniningil yan. Diba? Wala kayong karapatan tumawag ng ibang tao. Due date pa lang eh. Diba? Maintindihan ko siguro kung pass due na to ng 1 buwan, 2 buwan. Maaari, tawagan mo yung nilagay na contact reference, yung talagang contact reference ha. Para sabihin na, pakisabi naman po kay Juan de la Cruz, pakisagot yung tawag namin. And that's it. No more, no less. Kasi hindi kayo po pwedeng mag-divulge ng information. Dito pa lang naglabas na kayo ng information, pangalan ng kliyente, kumpleto ha, pati cellphone number. May breach na kagad o may paglabag na kagad dun sa Data Privacy Act natin. Dun po na sa nagpadala, complain nyo po sa National Privacy Commission. Isa na ho yan. Pwede nyo rin ho silang i-complain sa SEC. Bakit? Kasi tingnan nyo due date pa lang, ganito na magmensahe. Ipaglabag ito sa prohibition on unfair debt collection practices eh. Di po ba? Diyan po sa aking description box, nandyan po lahat. Nandyan din po sa aking description box, yung pong iMessage. Pwede kayong mag-complain doon sa SEC. And not only that, pwede ho yan sa di ba sa National Privacy Commission, sa SEC po, sa DOJ, sa PNP, sa NBI, at syempre po sa PAOK. I-complain nyo na i-complain yung mga bugok na yan. Hindi ho tama yan. Due date pa lang eh. Diba? Dapat nga yan, reminder lang. Doon sa kliyente, hindi doon sa reference. Hindi nga natin alam kung reference talaga to, baka mamaya doon sa nakaw to sa contact list, hindi ba? Ito pa. Hanggang 6 PM, nagbigay pa ng taning, di ba? Hanggang 6 PM lang daw po inaantay ng bayad, para hindi na kayo makatanggap ng reminder. Hindi rin reminder to eh. Sige nga kung ganito reminder, ba? Ano pang klase yung reminder talaga? Diba? Pang-aabuso na to eh. Pangwawalang niya to eh. Pang-haras to. Sa inyo yung pang-haras reminder? Mga salbahe talaga kayo mga bugo katabusadong online lending apps. Iba kayo, iba. Talagis na yan. Ganitong klase reminder. As may taning 6 PM. Bakit? Tapos na ba ang araw ng 6 PM? 11:59.59 po. Matatapos ang isang araw. Simula niyan, 12 ng madaling araw, matatapos po, 11:59.59. Bakit kailangan yung taningan? Sige nga, due date pa lang. Ano pang ginagawa nyo pagka nag-pass due na isang araw? Di lalo na, di ba? Ayan ho. Sa lahat po ng mga nanonood, ganyan kawawalang yayang mga yan. Kaya niisipin, wag niyo hong isipin na utangan niya mga bugok na yan. Kung ayaw niyo hong masira ang buhay ninyo. Marami na hong sinirang buhay itong mga to. Ang dulot ho niyang mga yan, anxiety at depression. Hindi naman ho makakatulong sa inyo pagka nangutang kayo rito eh. Bakit? Magre-request ka ng ganitong halaga. Approvean ka? Magkano? Sa 1,000. I-disburse sa'yo 500. Sige nga po. Diba? Trap nila yan eh. Alam niyo kung bakit, sinasabing trap nila yan. Kasi hindi sila nagkakandak ng credit investigation tsaka verification. Wala silang evaluation. So, ang gagawin niya, sisimulan ka sa mababa, pataas. Susubukan ka na susubukan. Mga tanga yan eh. Manong gawin yung tamang credit investigation, verification nang ma-evaluate nila ng tama at mabigyan nila ng tamang utang o tamang halaga ng utang. Diba? 1,000. Biruin mo magre-request 20,000. Di-disburse 500. Napakalayo naman ang halaga nun. Diba? So, ibig sabihin na approve 1,000. Para saan yung 1,000? Kailangan ng tao 20,000. Sige, nandun na ako. Hindi lahat ng panahon, na-approve kung ano yung request mo. Pero hindi naman napakalayo naman. Diba? Baka maaari maniwala pa ako, requested 20,000, approve ka 10,000. Pero 20,000, approve ka 1,000, abay. Lukuhan niya. Kasi nga hindi sila nagki-credit investigate. Hindi sila nagbe-verify. Wala silang evaluation.
Mga tanga yung mga yan. Ang ano yan, shotgun approach. O, tingnan natin kung ano, magbabayad ng maayos to. Diba? O. Kahit gustuhin nyo magbayad ng maayos kung ganyan na matatanggap nyo during due date, abay, sira ulo talaga itong mga to. Mawawalan ka talaga ng gana magbayad. Diba? Pero isa lang ko sasabihin ko sa inyo, bayaran nyo na kaysa humaba pa ho yung problema nyo na yan. Okay? Kung may pera na rin lang naman kayo, bayaran nyo na po. Nang hindi lang ho kayo naaabala, pati ho kasi yung ibang tao na walang kinalaman doon sa nahiram po ninyong pera, nadadamay. O di po ba? Talaga sisirain ang pangalan niyo ng mga yan. Kaya ako, lagi ko sinasabi sa inyo, kung hindi nyo naman talaga kailangan, huwag kayong manghiram din sa mga yan. Okay? Ano po, subukan nyo po sa bangko, sa mga lending financing, doon ho kayo manghiram. Kasi ho doon, mahaba yung termino. Malaki-laki pa ho mahihiram ninyo. Diba? Hindi kagaya dyan sa mga yan. 7 araw. Jesus Mariosep. Para ho kayong kumuha ng martilyo, ipinalo nyo po sa ulo nyo. Di ba? Ngayon, kung nakalampas na kayo sa due date, pag-ipunan nyo na lamang po, tsaka nyo siya bayaran. One time lamang po. Itabi nyo yung inyong proof of payment. Para kung ano man ang mangyari, meron kayong papakita sa kanila. Di ba? Yung sinasabi nilang magsasampa sila ng kaso, sige ka mo. Magkita tayo dun. Mayroon akong proof eh. O, diba? Ganun lamang po yan. Okay? Dito po, huwag niyo i-stress yung sarili niyo dyan. Puro katarantaduhan yan. Saan kayo nakakita? Referees, dadamay sa utang. O, online? Paano magkakaroon ng co-maker yan? Diba? Mga siraulo. Hindi ko maintindihan. Na ano na ho yata, nakultaw na ho ata utak niya mga yan eh, kasi sigaw ng amo nila eh. Kasi hindi na sila makasingil eh. Di po ba? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media account sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.